Hello sa tanan na kita karon din sa police station sa saan Misamis Oriental. Di na atong hippie mao si Police Major Melcher anamay no. Yes, Si hippie kaning hapit naman gyud ang atong eleksyon no karong magsugod siguro mo mag-secure sa maong mga voting center karong May 7 up to May 12 di ba? So hippie pwede mi nimo sa isayan ng sa mga proseso bali ani. Yes sir, mayong hapon sa tanan. Bali karong sir, karong May 7 na may schedule na ang atong COMELEC na kanang schedule sa atong final sealing and testing. So right there and there, after sa final sealing and testing, diyan nagyapon na ma-deploy. Actually, first day of deployment na sa atong mga personnel diri sa atong police station. So naamay kauban gyapon nga augmentation gyapon from the among provincial headquarters para ma-ensure nga tanan nga vacant nga personnel sa amo diri sa police station is ma-cover up sa atong mga personnel gikan sa provincial headquarters. So para ma-fill in tanan nga personnel o tanan nga atong polling center is mabutanganan og personnel para sa ilang deployment. Okay. How about Colonel with regards to the media practitioner nga mag-cover during sa election? Are they allowed to go inside the precinct or outside lang sila or unsa bagi dapat nila nga kuana ng time sa election? Katong aside sa media katong mga witnesses mga volunteer or watcher ano na. Ayos nga with regards sa atong mga watcher naamay mga watcher ang mga both parties nga nadira sa sulod. And sa atong mga partner sa media is pwede man gyapon sila mag-cover sa ato ang mga respective nga polling centers with regards sa kung sa may mga naitabo or ongoing nga na mga scenarios diya sa ato nga mga polling centers, sir. Pero follow up also, Major, no? Whenever ganay commotion or like ang isa ka partido or isa ka media is dito nga partido mag na-identified na nabay kuan na sa ilaha kung unsay dapat nila nga kuan One-sided ba? O na may uban Colonel, this is just dili ni siya kuan nga question, no? Pwede gyapon kuan ni siya kanang mura ba og kuan lang paalala lang sa mga kadaghanan, especially sa mga kuan karon coverage karon nga unsa bay kuan nga dapat ba kuan lang sila or unsa Neutral. Ayos ma'am, kay actually naaman tay mga meetings or orientations na una kauban ng atong COMELEC na naman na sila yung mga murag advice or training or seminars nga naihatag sa ila kung unsa man ang ilang mga respective nga participation when it comes na mo conduct na taog election comes May 12, 2025. So kung may nga ma-monitor naman ang atong mga naka-deploy nga atong mga police personnel sa every polling precinct or polling center, dahil kung in case na mo escalate pa ang atong mga prior incident ngayon naman tayo mga quick reaction teams nga naadili sa police station nga ang ilang tasking is mo conduct og roving investigations within the respective EOR for monitoring. At least kada sa nga polling center is ang atong QRT naman na sila diya nga mo assist when it comes nga naay mga incident or time nga mo arise nga need ang additional deployment of PNP personnel. So aside sa sa PNP personnel naman gyapon tay deployment sa atong quick reaction team sa atong Philippine Army naman ta ang atong 28 ID na willing nga mo assist or kanagyapon ang ilang tasking karong election ma'am, no? Ang mo cover gyapon sa area sa hasaan. Aside sa atong Philippine Army naman gyapon ang atong Philippine Coast Guard nga atong kauban gyapon nga ma-deploy karong election. So, Major, kayong matungod sa mga hotline na to, active ba kaya po ng atong mga hotline? Pwede ba makontak anytime? Yes sir, ang among hotline is permanente man nga ma-utilize kung kinsa man ang naay mga concerns or mag-seek og assistance, tawag lang sa atong hotline kay anytime nga naay mo tawag sa atong hotline is
we give assistance to them, sir. So nahitabo mo ng 24/7 no kanang magpagbantay starting karong May 7 no mag-start na mo 24 hours around the clock para ma-secure gyud tanan ng mga paraphernalia ug mga aparatos para gamiton karong eleksyon. So happy sa kadako sa hasaan na unsa may inyong assurance para ma-secure ang kining mga balota? Yes, sir. Sa atong 15 barangays, naamantay mga deploy nga PNP personnel diya, sir. So, once nga mag-start ng atong final sealing and testing, diyan nagyapon mo start ang atong deployment sa ating mga personnel until mahuman ng election. So, atong ulaton sa baka before after 7 PM sa May 12, atong ulaton nga mahuman tanan-tanan ng election ay hata pa ma-pull out sa atong mga respective nga polling center. Okay. So, basig na wala pa ba mga pangutana? Napakipunta? But so far, Major, no, wala may hotspot dari nga paano municipality, wala. As for diri sa hasaan sa ato ang mga respective areas of concern diri, wala man tayo na i-identify nga election hotspot sa pagkakaroon diri. And within the polling precinct, pila pod ka PNP personnel ang ga-deploy, Major? Sa every polling center is natay 2 or 3 personnel. So kauban nagyapon diya ang atong Philippine Coast Guard ma'am nga ma-deploy o ang atong augmentation sa atong provincial headquarters. And na po yung force multiplier atin, Major. Nagyapon tayo mga volunteers o uban-uban pang mga agencies nga mo assist during the conduct of election karong May 12 ma'am. Happy, siguro na paiwa na mo mapangutana o na kay gusto nga mapanawagan o mga departing message para sa tanan. Dili lang lamang din sa isahan pero para sa tanan. Okay, sir. So, akong parting words, I hope na comes May 12, national and local election is mag-cooperate ang tanan para walay mahitabo nga dili maayo diri sa atong AOR. So yan, kana lang ako may kuan is that cooperation of both parties. So tanan nga mga atong mga especially ang atong mga mo boto, mo cast of votes karong May 12 is ang akong hangyo lang sa ila is of course cooperate lang at para at least tanan is mahuman nga walay mahitabo nga dili maayo karong May 12 national and local election. Okay, daghang salamat.